Noong April 11, 2026, ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nung na-post yung video na to, ay may natanggap akong email mula sa isa sa mga viewers natin. At nung sinubukan kong buksan yung laman ng email na yon, ito na siguro ang pinaka nakakadiring email na na-receive ko sa makalipas na maraming taon. May mga imahe dito na mga bangkay ng taong durog na durog yung mga ulo at mga muka, at kung sino man yung mga tao na yon ay hindi na makilala. May isa pang video dito na may babaeng tumatakbo at may mga humahabol sa kanya, at nung inabutan siya ng mga lalaking humahabol dito ay pinagpapalo ng martilyo yung ulo niya hanggang sa hindi na ito makilala. May ilan pang mga video dito na hindi ko na kayang tapusin, at yung mga laman ng email na yan ang siyang pag-uusapan natin sa video na to. I-shoutout muna natin si Drake Gaitan na siyang nag-send sa akin ng mga nakakadiring mga emails na yon. At kung kagaya ka namin ni Drake na mahilig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Sa napakarami ng mga kwento ng mga serial killer, kapansin-pansin na nangyayari yung mga krimen na to sa hating gabi o sa lugar na wala masyadong tao. Ang kaibahan ng kwento na to ngayon, yung mga krimen ay walang pinipiling oras o lugar. Maliwanag man, gabi, may tao o wala, ay sunod-sunod yung mga biktima. Bagaman patong-patong na yung mga bangkay, may mga witness na at may mga taong nakaligtas, pero nahirapan pa rin yung mga pulis na mahanap kung sino yung gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen na to. Noong madaling araw ng June 26, 2007, magdadalawampung taon na ang nakakalipas, si Mrs. Ichenko ay naglalakad para sana hanapin kung saan natulog yung anak niyang babae. Sa gulat niyang hindi pa siya nakakalayo sa apartment na tinutuluyan nila, ay may nakita siyang bangkay na nakahiga sa gilid ng kalsada. Agad siyang nagsisisigaw at humingi ng tulong sa mga unang taong nakita niya, na silang agad namang tumawag ng mga pulis. At nung bumalik na yung mga tao at si Mrs. Echenko para malaman o tignan kung sino yung bangkay na yon, ay nagsimula na siyang umiyak dahil yung damit na suot-suot ng bangkay ay damit ng anak niyang si Ekaterina. Doon niya lang napagtanto na yung bangkay pala na yon ay yung anak niya. Hindi niya kaagad nakilala yung bangkay, ni hindi nga nila malaman yung kasarian nito dahil durog na durog yung ulo nung bangkay, na para bang tinapak-tapakan ito ng malaking hayop o pinagpupukpok ng maraming beses sa bungo. Makalipas pa lang ang ilang mga minuto ay nagsidatingan na yung mga pulis, at doon ay napasabi na lang sila na isa na yata to sa mga pinakamalalang crime scene na nasaksihan nila. Yung bungo ni Ekaterina ay basag na basag. Lingid lang sa kaalaman ng mga pulis na dito palang nagsisimula ang mga karumal-dumal na pagpatay sa lugar nila. Nangyari to lahat sa lugar na tinatawag na Dnipropetrovsk sa Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine, sa Europe. Lugar na tinatawag na ngayon na Dnieper. Makalipas pa lang ang ilang mga minuto nung dumating yung mga pulis kung saan natagpuan yung bangkay ni Ekaterina, ay may mga binata nang nagtatakbuhan papunta sa kanila. Dahil may isa pa daw bangkay sa isang park malapit doon sa lugar. Agad nagpuntahan yung mga pulis doon sa park, at dito ay may nakita nga sila ditong bangkay ng isang lalaki. Nakahiga ito sa isang mahabang upuan, punong-puno ng dugo yung paligid, at durog na durog yung ulo nito. Kapareho ng sinapit nung unang bangkay. Sa kabila nito, inisip ng mga pulis na hindi konektado yung dalawang krimen. Malamang ang nangyari, si Ekaterina ay hinold up, at nung sinubukan itong tumakbo ay pinatay siya ng mga holdupper, habang yung bangkay naman na nasa park ay mukhang pinatay ng mga kaaway nito o nakaalitan sa beer house. Sa kabila nito ay panatag naman yung mga tao na baka nga tama yung mga pulis, baka nga hindi konektado yung dalawang krimen, nagkataon lang, nagkasabay lang. Kaya naman pagkatapos dalhin yung mga bangkay ay nagsibalikan na sila sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Ang kaso nga lang,
Wala pang isang linggo ang nakakalipas. Noong July 1, sa katabing bayan naman ng Dnipropetrovsk sa Novomoskovsk, 3 kilometro lang ang layo, ay may 2 bangkay na naman ang natagpuan. Isang lalaki na si Nikolai Serchuk, 56 na taong gulang, at si Evgenia Grishchenko, 15 taong gulang. At gaya ng mga unang mga bangkay, ay durog na durog din yung mga ulo ng mga to. Dito ay nagsimula na mag-isip yung mga investigador na mukhang konektado yung 4 na pagpatay. Pero hindi pa nila isinapubliko yung mga impormasyon na meron sila na baka may serial killer nga na gumagala-gala sa lugar nila. Baka magdulot lang ito ng takot o taranta sa mga taong nakatira dito. Gayunpaman, hindi pa sila sigurado kung konektado o iisang tao lang ba yung gumawa ng mga pagpatay. Dahil wala sila nakikitang motibo, magkakaiba yung edad ng mga to, hindi naman nawala yung mga gamit ng iba sa kanila, kaya hindi rin nila alam kung paano ito sasabihin sa mga tao. At hanggang nung July 6, may 3 bangkay na naman na natagpuan sa lugar. Si Igor Nekvoloda, 21 taong gulang, gaya ng mga unang biktima. Durog na durog yung mukha nito. May ukit pa nga ng sugat ito sa noo na marka ng Nazi. Yung isang bangkay ay si Elena Schramm, 28 taong gulang. Habang yung huling bangkay ay si Valentina Hanza, isang nanay na may 3 anak. Nung sumunod na araw, July 7, yung magkaibigan ni si Andrei Sidyok at si Vadim Lakov, magkaibigan na parehong 14 na taong gulang, ay nangingisda sa ilog malapit sa bahay nila. Sa gulat ni Vadim, habang naghihintay siya na may kumagat na isda doon sa pain niya, ay biglang sinugod ng 2 lalaki yung kaibigan niyang si Andrei. Agad na bumagsak yung kaibigan niya sa lupa matapos itong paluin ng martilyo sa ulo. Hindi niya alam yung gagawin niya noong mga segundo na yon habang tinititigan niya yung kaibigan niyang pinagpapapalo sa ulo nito. Nakabalik lang siya sa sarili niya nung nagsisimula na magtakbuhan yung 2 lalaki papunta sa kanya. Kaya naman nagmadali siyang tumakbo papunta sa mga puno. Nagtatawanan pa yung mga lalaki na to habang hinahabol siya. Mabuti na lang ay hindi siya nakita ng mga to. Agad siya nagsumbong sa mga magulang niya. Pumunta sila ngayon sa police station at sinumbong niya yung mga nakita niya. Sinamahan naman ng mga pulis si Vadim doon sa ilog. At dito ay nakita nilang durog na durog yung muka ni Andrei. Dahil siya ang nag-iisang witness nung pangyayari, ay hinold siya ng mga pulis sa police station. Ang buong akala ni Vadim noon ay pinoproteksyonan siya ng mga pulis. Hanggang isang araw ay may 4 na pulis na nagsipasok sa kwartong tinutuluyan niya. Tinali siya ng mga to, pinagpapalo ng mga tubo yung tuhod niya at pinipilit siyang paaminin na siya yung gumawa ng krimen. Wala siyang magawa kundi umiyak dahil alam niya sa sarili niyang hindi siya yung gumawa. Sa paglipas pa ng ilang mga araw ay patuloy siyang pinapahirapan at tinatakot ng mga to na pag hindi niya daw inamin, pati yung mga magulang niya ay madadamay. Yung mga araw na to, ito yung punong-puno na mga pressure sa mga pulis at mga investigador sa Dnipropetrovsk dahil nga sa mga malalang krimen na nangyayari sa lugar nila. Dahil nga hindi nila alam kung konektado ba yung mga krimen o kung sino yung gumagawa ng mga to, ay naisip nilang kung si Vadim yung pumatay sa kaibigan niyang si Andrei, malamang ay may kinalaman din ito sa mga pagpatay sa lugar. Pero hindi nga nila to mapaamin. Ang napansin kasi nila nung nasa kanila si Vadim ay wala rin mga pagpatay na nangyayari. Ang kaso nga lang, noong July 12 ay nagsimula na naman silang matambakan ng mga bangkay sa daan. Dito lang nila na-realize na konektado lahat ng mga krimeng nangyayari sa lugar at si Vadim ay walang kinalaman sa mga to. Kaya naman sinubukan nila tong kausapin at dito ay gumawa sila ng sketch ng 2 lalaking umatake kay Andrei mula sa pagkakasiwalat ni Vadim. Pero sa kabila nito ay wala pa rin sila makuhang impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga kriminal. Ang tanging alam lang nila ngayon ay may 2 serial killer na gumagala-gala dun sa lugar at walang pinipiling biktima yung mga to. Matanda, bata, babae o lalaki man ay hindi nakakaligtas sa kanila. Ang bagay lang na napansin nila sa mga unang biktima
ay walang nawawalang gamit sa mga to. Nandun pa rin yung pera nila, wallet, cellphone. Ang kaso nga lang dun sa mga sumunod na biktima ay mukhang kinuha na ng mga kriminal yung mga pera nito. Sa bag, sa wallet, wala na rin yung mga alahas na mga to, maging mga cellphone. Mula July 14 ay hindi na bumababa sa 2 yung mga bangkay na natatagpuan sa mga daan sa lugar. Kaya naman yung mga tao, maging sa pagpasok sa trabaho, ay natatakot na silang lumabas. Yung mga sikat na investigador sa Ukraine ay nagpunta na sa Dnipropetrovsk para tumulong sa pag-iimbestiga sa mga karumal-dumal na krimen na nangyayari dito, na nagsisimula ng mabalita hindi lang sa Ukraine kundi sa kabuuan ng Europe. Naging kabaha-bahala ito sa mga tao dahil wala nga silang makitang motibo sa pagpatay, dahil kahit sino na lang na makasalubong nila ay nagiging biktima. Gusto lang ba nila to? Bakit kaya pagpalo ng martilyo yung ginagawa nilang pagpatay? Bakit nila to ginawa? Saan ito nagsimula? Mga tanong na gustong itanong ng mga investigador sa mga kriminal. Hanggang yung isa sa mga investigador na mula pa sa Kiev ay tumawag sa mga service provider ng mga cellphone ng mga biktima. Ipinaliwanag niya dito yung sitwasyon. Sinabihan nilang iping yung location ng mga cellphone na yon at sabihan kaagad sila kung ano yung mga nakita nila. At lumipas lang ang ilang araw noong July 23, parehong taon, ay nakatanggap ng tawag yung police department ng Dnipropetrovsk sa service provider ng isa sa mga biktima na yung isa daw sa mga cellphone na pinapaping nila ay nagbukas. At yung lokasyon na yon ay nasa tindahan, bentahan at sanlaan ng mga gamit. Hindi na sila nagsayang ng ilang segundo. Agad sila nagsibiyahe papunta sa lokasyon na yon. At pagpasok nila dito, ay may nakita sila ditong 2 binatang sinusubukan magbenta ng mga cellphone na hawak nila. At yung mga cellphone na yon ay mga cellphone ng ilan sa mga biktima. Kaya lang yun naping ng service provider dahil yung may-ari ng bentahan ng gamit ay sinubukan buksan yung mga cellphone para makita kung gumagana ba yung mga to bago niya to bilhin. At dito ay pinusasa na nga ng mga pulis yung 2 binata na to. Pero gulat na gulat yung mga investigador. Dahil kung yung 2 na nga na to talaga, yung mga kriminal na hinahanap nila na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen sa lugar, ay napakabata pa ng mga to. Kaya't inip na silang i-interrogate yung 2. Sa pagtatanong-tanong nila dito sa 2 binata, na pag-alaman nila na meron pa pala silang isang kasama. Ang pangalan nito ay Alexander Hanza. Kaya agad na nagpuntahan yung mga pulis sa bahay nito. Agad nila itong dinala sa presinto. At dito na sila nagsimulang magtanungan. Yung unang 2 lalaking nahuli nila doon sa sanlaan, ang pangalan ng mga to ay Viktor Sayenko at Igor Spronyuk, parehong 19 na taong gulang. At dito ay pinaghiwa-hiwalay na sila ng kwarto at sabay-sabay silang in-interrogate. At ito yung mga bagay na kinuwento nila. Papaalalahanan ko lang kayo na medyo kadiri yung mga susunod na impormasyon. Kung mahina kayo sa mga ganitong bagay, pwede nyo nang putulin dito yung panonood nyo. Si Viktor Sayenko, si Igor Spronyuk at si Alexander Hanza ay pare-parehong ipinanganak ng taong 1988. Ang mga magulang at mga kamag-anak nila ay mga maimpluwensya at mga mayayamang mga tao. Kaya naman pare-pareho din silang nag-aaral sa isang school na pangmayaman. Nung high school silang 3 ay lalo silang naging close. Magkakasama sila sa mga gulo, sa mga pagnanakaw sa mga baon ng kaklase, at ginagawa nila yung mga pagnanakaw hindi para magkapera, kundi dahil gusto lang nila. Dahil mayaman nga yung mga to, at kapag nagkakaproblema sila sa school, ay inaayos kaagad ng mga magulang nila. Sa isip nilang 3, ayusin man nila yung pag-aaral o hindi, ay hindi na yun mahalaga dahil mayaman naman yung mga magulang nila. Sa paglipas ng mga taon na pagkakaibigan nila, si Sayenko at si Spronyuk ang pinaka-close sa 3. Hilig nilang palakasin yung loob ng isa't isa. Gaya na lang ni Sayenko na takot noon makipag-away, pero dahil kay Spronyuk ay lumakas yung loob niya. Palagi siyang sinasabihan nito na kailangan niyang harapin yung takot niya.
Hanggang sa nalaman ni Spronyok na si Sayenko ay malulain din pala o takot sa mga matataas na lugar. Kaya naman inimbita niya to sa apartment niya. Pumunta sila sa rooftop na may 14 na palapag at dito ay lumalambitin sila dun sa building nang walang kahit ano na tali. Sa ganitong paraan daw, sabi ni Spronyok, ay mapagtatagumpayan niya yung takot niya sa pagkalula. Naging matagumpay naman ito sa makalipas na mga buwan na pabalik-balik nila dun sa rooftop. Dumating yung araw at nasanay na si Sayenko sa pagkalula niya. At mula dito ay unti-unti na rin nilang naging matalik na kaibigan si Alexander Hanza. Sa lahat ng kalokohan ay magkakasama silang tatlo. Hanggang sa dumating yung araw na nalaman ni Spronyok na si Hanza ay takot sa mga hayop dahil minsan daw siyang hinabol ng aso, pinagkakagat siya nito at mula nun ay takot na rin siya sa dugo. Tawa ng tawa si Spronyok nung narinig niya to, kaya naman niyaya niya to kasama si Sayenko at naghanap sila ng hayop na pagala-gala sa lugar nila. Lugar nga na tinatawag na Dnipropetrovsk. At dito ay nakakita si Spronyok ng tutang pagala-gala. Dinaklot niya to, itinali niya sa puno at hiniwa niya yung tiyan. At dito ay ipinakita niya kay Hanza na wala dapat ikatakot sa mga hayop na yan. At dito ay paulit-ulit nila tong ginawa para dumasanay si Hanza sa mga hayop at mga dugo. Hindi mabilang yung mga hayop, mga aso, pusa na pinatay nila. Pagkatapos nila ito itali ay nagpipicture pa sila sa tabi nito. Naglalagay sila ng peking bigote at pinipwesto nila yung kamay nila na kagaya nung kay Hitler. Dahil sila daw yung mga bagong Hitler sa mga bagong panahon. Sa kabilang banda naman ito, si Hitler ay sinasabing mapagmahal daw sa hayop. Kaya naman daw kahit si Hitler ay magagalit at mandidire sa pinaggagawa ng mga to. Pagka-graduate nilang tatlo sa high school, si Sayenko at si Hanza ay naghanap ng kani-kanilang mga trabaho habang si Spronyok naman ay nanatiling tambay. May sarili naman siyang kotse kaya ang ginagawa niya ay pinapasada niya to bilang taxi ng illegal na kung saan ang ginagawa nilang tatlo ay hino-hold up nila at ninanakawan yung mga nagiging pasahero ni Spronyok. Nagsimula yung mga ganito nilang gawain nung mga unang buwan nung 2007. Nung January 29, si Lydia Mikreneshiva, 70 taong gulang o 70 years old, ay naisakay ni Spronyok. Pero imbis na ihatid ito sa destinasyon niya, ay hinold up nila tong tatlo. Binugbog nila, pinagpapalo nila ng mga tubo. Mabuti na lang ay nabuhay ito. Nagsumbong ito sa mga pulis pero hindi na nila nakilala kung sino yung umatake dun sa matanda. Nung March 1 naman, 2 magkasunod na pasahero ni Spronyok ang hinold up nila. Pinagpapalo din nila ng tubo yung ulo ng mga to. Nung nawalan ito ng malay ay itinapon nila sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang ay may nakakita sa mga to at naihatid sila sa ospital. Parehas naman silang nabuhay. Makasampung ulit pa nila tong ginawa pero nabubuwisit na silang tatlo dahil pinagpapapalo nila yung ulo ng mga biktima nila. Nagtataka sila, walang namamatay sa mga to. Hanggang sa isang araw, nagulat si Hanza pati si Sayenko dahil imbis na tubo yung dala ni Spronyok ay isang malaking martilyo yung dala nito. Napasabi pa itong ewan ko lang kung mabuhay pa sila dito. At bandang 6:00 ng gabi, June 25, 2007, naglalakad noon si Spronyok pati si Sayenko pa uwi dahil kakatapos lang nilang kumain. Nang may nakasalubong silang isang babaeng naglalakad mag-isa. At nung lumagpas ito kay Spronyok, ay pinalo niya to ng malakas sa ulo ng martilyong hawak-hawak niya. Nung bumagsak ito sa lupa, imbis na magtakbuhan silang dalawa, ang ginawa ni Spronyok ay pinagpapalo at pinagpapalo niya pa yung ulo nito hanggang sa hindi na ito makilala. At nung nasigurado ni Spronyok na patay na to, ay nagsimula na ulit sila maglakad na para bang walang nangyari. Makalipas ang 2 oras, nung nadaan sila sa isang park, may nakita silang isang lalaking lasing na natutulog sa isang upuan dito. Ang ginawa ni Spronyok, nilabas niya ulit yung martilyo niya. Itinaas niya gamit yung 2 niyang kamay, sabay palo sa ulo nitong lalaki. Ginawa niya rin to
ng paulit-ulit hanggang sa basag-basag na yung bungo nito. Yung unang biktima ni Sprunyok na babae, ang pangalan nito ay Ekaterina Ichenko, na kung saan kinabukasan alas 5 ng umaga, yung sarili pa nitong nanay yung nakatagpo sa bangkay nung anak niya. Si Roman Tatarevich naman yung lalaki sa park. At ilang araw pa ang lumipas bago rin ito nakilala. At napaisip na nga dito si Sprunyok at si Sayenko na ganito na lang yung gawin natin kesa mang hold up. Lumipas lang ang 6 na araw, July 1, ay ganito ulit yung ginawa nung dalawa. Nakakasalubong na naman sila ng isang 15 years old na batang babae at isang 56 years old na matandang lalaki, at parehas yung sinapit nito sa mga una nilang biktima. Nung taon na to, 2007, dito na nagsisimula yung pagsikat ng internet. Kaya naman naisip ng magkaibigan, bakit hindi natin videohan yung mga krimeng ginagawa natin? I-post natin to sa internet, panigurado sisikat tayo at papanoorin tayo ng mga tao sa iba't ibang bansa. Kaya naman sinabihan nila si Alexander Hanza na maghahanap sila ng camera para mapicturean nila at mavideohan yung mga krimen nilang gagawin. At nung July 6, gamit-gamit yung kotse ni Sprunyok, ay nag-drive sila sa isang liblib na lugar at tumambay sila sa gilid ng kalsada. Maghihintay sila dito ng mag-isang dadaan. At nagkataon namang dito dumaan yung 21 taong gulang na si Igor Nekvoloda, at dito ay pinagpapalo nila yung ulo nito ng mahigit sa 15 beses sa muka, sa bibig, sa ilong at sa likod ng ulo. At ang ginawa ni Sprunyok ay dinrawingan niya yung noon nito ng logo ng Nazi. Makalipas ang ilang minuto ay dumaan naman si Elena Shram, 21 taong gulang. Kagaya nung unang biktima, ay pinagpapalo din nila yung mukha nito at ulo ng martilyo. Nung sumunod na araw, habang naglalakad si Sprunyok at si Sayenko sa gilid ng ilog, ay may nakita sila ditong dalawang batang nangingisda. Ito na sina Andrei Sivyuk at si Vadim Lyakov, 14 na taong gulang na magkaibigan. Nilapitan nila si Andrei. Tinanong pa nila to kung ano nang nahuli nila, pero hindi pa man ito nakakasagot, ay may malakas na napalo ng martilyo sa likod ng ulo niya. Habang pinapalo-palo pa nila si Andrei, ay nakatakbo naman si Vadim. Sinubukan nila tong habulin, pero hindi na nila to nahanap. At paglipas ng ilang mga araw, ay may mga sketch na ng mga muka sa lugar nila na mga sinasabing mga mamamatay tao sa lugar. Nung nakita ni Sprunyok at ni Sayenko yung mga sketch na yon na sinasabing ang mga umatake dun sa bata sa ilog, alam nilang hindi kaagad sila mauhuli. Kaya't naisip nila dapat nilang madaliin at makarami sila ng video at mga picture para maipost na nila to sa internet. Ang balak nila nun ay makabuo sila ng 40 mga videos. Kaya naman hindi na sila nag-aksaya ng oras. Araw-araw ay nang bibiktima sila ng 2 hanggang 3 mga tao. Nung July 12, gaya nung una ay nakatambay sila sa gilid ng kalsada. Inihanda na ni Alexander Hanza yung camera niya. Nagpipicture na sila dito, nagbi-video habang naghihintay ng mag-isang taong dadaan. Kitang-kita dito na may araw pa at napakaliwanag ng paligid. Walang katakot-takot yung 3. At sa nakakalungkot na pagkakataon, nagkataong dumaan dito si Sergei Yatsenko, 48 taong gulang. Nakasakay ito sa Neper motorcycle niya at dito ay hinarang siya nung 3. Nagkunyari pa sila sa Yenkong magtatanong kunyari, sabay palo ng tubo sa ulo. Nung bumagsak si Sergey ay dinala nila to sa liblib na lugar, kasama yung motorsiklong dala-dala niya. At dito ay pumwesto na si Alexander Hanza para videohan yung mga susunod na mangyayari. Nakahiga na noon si Sergey, pumwesto na si Sprunyok, sabay palo sa muka, sa ulo ng martilyo ng mahigit sa 10 beses. At habang nangyayari to, si Sayenko ay dinukot yung screwdriver niya, sabay saksak sa mata ni Sergey. At yung video na to ang siyang nailabas sa internet na malamang ilan sa inyo
ang nakanood. Bago nila iwanan yung bangkay nito, ay pumalo pa si Spronyok ng isang beses sa muka para masiguradong patay na to. At kung naku-curious kayong panoorin at hanapin yung video na yon, mas mabuti pang huwag nyo nang subukan. Pero hindi pa ito yung mga pinakamalalang krimen na ginawa nung tatlo. May isang babae pa silang nabiktima. Isa rin sa mga videong nailabas sa internet. Nagsimula yung video na yon na may isang matandang babae nang nakahiga sa lupa. Nakikiusap ito kay Spronyok at kay Sayenko na huwag siyang sasaktan. Pero habang nakikiusap to, bigla na lang itong pinalo ni Spronyok ng martilyo sa bibig. Dito ay nagsimula ng humiyaw, umiyak, makiusap tong matanda. Pero yung magkakaibigan ay para bang walang naririnig. Nagtatawanan pa ito dun sa video, sabay palo sa ulo ng paulit, ulit, hanggang yung matanda ay hindi na gumagalaw. Nung July 16 naman, habang naglalakad silang magkakaibigan ay may nakasalubong silang buntis na babae. At kahit buntis pa ito ay hindi ito nakaligtas sa kanila. Pinagpapaluri nila yung ulo nito at nung wala na itong buhay, ay hiniwa nila yung tiyan nito at kinuha yung bata. Dito na pinatigil ng mga pulis yung pagkikwento ng tatlo. Nakuha nila yung mga videos, mga pictures sa computer nilang tatlo at sinikap nilang wag itong mailabas sa publiko. Kaso nga lang hindi na iwasan na may mga tao o mga kasamahan silang malilikot, kinuha yung mga pictures at mga videos at pinost sa internet. At yung mga bagay na nga na yan, yung mga nakikita natin sa internet. Bago mahuli si Alexander Hanza ay narinig niya na nahuli yung dalawa niyang kaibigan. Kaya't ang ginawa niya yung mga ebidensyang meron sa kanya, mga alahas, mga cellphone ng mga biktima, pati mga pictures at mga videos na hawak niya, ay sinubukan niya itong buhusan ng tubig sa bowl ng CR ng bahay nila. Gayunpaman ay nahalungkat pa rin ito ng mga pulis. Sa trial ng tatlo, napag-alaman ng mga abogado na 29 na magkakaibang mga insidente ang maililink dito sa tatlo. 21 murders at 8 attempted murders. Bukod pa dyan yung armed robberies at animal cruelty. At makalipas ang halos 2 taong mga trials, noong February 11, 2009, ay nasintensyahan si Spronyok ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong 21 mga murders. Si Sayenko naman ay 18 counts habang buhay din ang pagkakakulong. Sa kabilang banda, si Alexander Hanza ay hindi nakasuhan ng mga pagpatay, kundi mga robberies lang, kaya ang sentensya sa kanya ay 9 na taong pagkakakulong. Bagaman naging questionable to sa mga taong nakarinig ng kwento dahil sinasabing kasama siya sa pangyayari na yon, wala siyang ginawa para pigilan yung pangyayari at pagpatay, kaya dapat ay kasama siya sa kaso. Gayunpaman, makalipas ang 9 na taong pagkakakulong ni Hanza, ay nakalaya na ito, naikasal na rin at meron ng mga anak. Sa kabilang banda naman si Sayenko at si Spronyok, gaya ng alam natin may gera sa Ukraine laban sa Russia na nagsimula pa noong 2022 at dahil sa paglala nito noong 2024, itong magkaibigan na to na sina Victor Sayenko at Igor Spronyok ay nakatakas sa bilangguan. Nasaan man sila ngayon ay hindi na nalaman. Karamihan sa mga kwento ng serial killer na napakinggan natin, sa pagkabataan nila ay inaabuso sila ng mga tao o ng sarili nilang mga magulang. Kaya naman yung pag-iisip nila ay hindi tumutugma sa realidad. Ang pagkakaiba lang ng tatlong magkakaibigan sa kwento na to, yung mga magulang nila ay mga kilala, mayayaman, matulungin mga tao. Hindi sila nakaranas ng mga pang-aabuso sa bahay, kaya hindi nila maintindihan kung bakit humantong sa ganito yung mga anak nila. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.